Hubarin mo ang gown na yan, Amara. Hindi karapat-dapat ang isang basurera sa apelyido namin. Isang sampal ang nagpabaling sa mukha ng babaeng nasa tapat ng altar. Sa halip na singsing, kahihiyan ang isinuot sa kanya ng lalaking pinangakuan siya ng katarungan. Ngunit sa likod ng luha, isang lihim ang nakakubli. Sino ang tunay na pulubi? Ang babaeng tinalikuran o ang pamilyang unti-unting guguho ang pundasyon? Hubarin mo ang tragedy boda na yan, Amara. Hindi kailanman magiging marangal ang isang basurera dahil lamang sa suot na puting tela. Ang boses ni Doña Matilda ay parang latigo na humagupit sa gitna ng matandang simbahan ng San Sebastian. Malamig, matalim, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa harap ng altar, kung saan dapat ay magsisimula ang isang bagong buhay, ang tanging maririnig ay ang bising ng hangin at ang marahas na paghinga ni Amara. Hindi pa man nagsisimula ang seremonya, ang pangarap na binuo niya sa loob ng 5 taon ay dinudurog na sa paanan ng babaeng kailanman ay hindi tumanggap sa kanya. Tumayo si Amara na tila isang estatwa. Suot ang bestidang siya mismo ang nagtahi sa bawat gabi ng pagpupuyat. Tinitipid ang bawat sentimo mula sa kanyang maliit na sweldo bilang tindera para lamang maging karapat-dapat sa tabi ni Mateo. Ang mga kamay niyang gasgas sa pagtatrabaho ay mahigpit na nakakapit sa bouquet ng mga puting rosas, mga bulaklak na binili niya sa dangwa bago pa sumikat ang araw dahil iyon ang paborito ng ina ni Mateo. Akala niya sa araw na ito, ang kanyang pagtitiis ay papalitan ng pagtanggap. Akala niya, ang pag-ibig ay sapat na para itulay ang bangin sa pagitan ng kanyang kahirapan at ng marangyang mundo ng mga De La Vega. Mateo? Ang bulong ni Amara ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Lumingon siya sa lalaking nangako sa kanya ng langit. Ang lalaking naging sandigan niya nang mamatay ang kanyang ama. Ngunit ang nakita niya ay hindi ang bayaning kilala niya. Nakatayo si Mateo, nakayuko ang ulo, at ang mga balikat ay tila bumigay sa ilalim ng bigat ng titig ng kanyang ina. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Walang hakbang na ginawa para protektahan ang babaeng sinasabi niyang buhay niya. Huwag mong tawagin ang pangalan ng anak ko. Muling kutyang wika ni Doña Matilda habang papalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ng mamahaling sapatos nito sa sahig na marmol ay tila kulog na nagpapayanig sa mundo ni Amara. Inabot ng matanda ang belo ni Amara at sa isang marahas na galaw, hinablot ito ng buong lakas. Ang marupok na lace ay narinig na napunit. Isang tunog na tila ang mismong puso ni Amara ang binibiyak. Tumingin ka sa paligid mo, Amara. Ang simbahang ito ay para sa mga may pangalan. Ang mga katulad mo ay sa labas lamang, namamalimos ng pansin. Huwag mong dungisan ang dangal ng pamilya ko sa pagiging desperada mo. Naramdaman ni Amara ang biglang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bouquet na hawak niya ay unti-unting lumuwag hanggang sa malaglag ang mga rosas sa sahig. Nagkalat ang mga talulot na tila mga patak ng dugo sa puting tela. Hindi siya makahinga. Ang bawat salita ni Doña Matilda ay parang mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang dibdib, malalim at nagnanaknak. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa luhang ayaw niyang ipakita. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit ang pagiging mahirap ay kailangang maging kasalanan, ngunit ang kanyang tinig ay tila ibinaon sa ilalim ng lupang kinatatayuan niya. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang tuhod. Ang paligid, na kanina ay puno ng liwanag at pag-asa, ay biglang naging isang madilim at banyagang lugar. Ang mga bulong ng mga bisitang nakasuot ng seda at alahas ay parang mga bubuyog na humuhuni sa kanyang tenga. Pinagtatawanan ang kanyang pagkawasak. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng init, ay tila isang basong kristal na nahulog sa matigas na semento. Nagkapira-piraso, hindi na muling mabubuo. Tumingin si Amara sa altar, sa krus na tila tahimik na saksi sa kanyang kahihiyan. Sa gitna ng sakit, isang kaisipan ang bumalot sa kanyang diwa. Isang tanong
na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang naguguluhang isipan. Ito ba ang kabayaran ng pananatiling tapat? Ito ba ang dulo ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo? Ang iwanang duguan ng dangal sa harap ng Diyos at ng mga tao dahil lamang sa siya ay walang maipagmalaking kayamanan? Huwag kang titingin sa likod, Amara. Wala na ang lalaking pinangarap mong maging sandigan. Ang tanging naiwan ay ang anino ng isang duwag na mas piniling manahimik kaysa ipaglaban ang iyong dangal. Ang bawat hakbang ni Amara palabas ng simbahan ay parang paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa langit ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ang kanyang tragedy boda, na dati ay simbolo ng kanyang mga pangarap, ngayon ay naging isang basang-basahan na bumibigat sa bawat sandali. Humihila sa kanya pababa sa putikan ng kalsada. Wala siyang pakialam kung tinitingnan siya ng mga naglalakad sa kalsada. Wala siyang pakialam kung ang putik ay kumakapit sa puting tela ng kanyang damit. Ang mas masakit ay ang putik na ipinahid sa kanyang pagkatao ng pamilyang minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Pagdating sa kanyang maliit na paupahan, isang barong-barong na gawa sa pinagtagni-tagning yero at kahoy, bumagsak si Amara sa malamig na semento. Ang tunog ng bawat patak ng ulan sa butas-butas na yero ay tila mga sampal na paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahirapan. Tumingin siya sa paligid ng silid na yon, ang maliit na mesa kung saan siya nagtatahi, ang lumang litrato ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Patawad, Itay, bulong niya sa gitna ng paghikbi. Patawad dahil naging mahina ako. Patawad dahil hinayaan ko silang tapakan tayo. Isang mahina, ngunit matatag na katok ang naririnig ni Amara sa gitna ng katahimikan. Hindi niya inaasahan ang sinumang bisita sa gabing ito ng kanyang pagkagapi. Nang buksan niya ang pintuan, tumambad sa kanya ang isang lalaking nakasuot ng formal na Amerikana. May hawak na payong at isang lumang kahon na gawa sa nara. Ito si Attorney Rodrigo, ang matalik na kaibigan at legal na kinatawan ng kanyang ama bago ito pumanaw 10 taon na ang nakalilipas. Amra, anak, ang malambot na boses ng matanda ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng kanyang panginginig. Narito ako dahil ito ang nakasaad sa huling habilin ng iyong ama. Sinabi niya na sa araw na maramdaman mo ang pinakamasakit na pagkatalo, doon lamang dapat ibigay sa iyo ang katotohanang matagal naming itinago. Inilapag ng abogado ang kahon sa lumang mesa. Sa loob nito ay hindi ginto o alahas, kundi isang selyadong sobre at isang gintong susi na may tatak ng isang agila. Ang simbolo ng Vanguard Logistics, ang pinakamalaking imperyo ng transportasyon at infrastruktura sa buong bansa. Binuksan ni Attorney Rodrigo ang sobre at binasa ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng paghihirap ni Amara ay isang pagsubok lamang. Ang kanyang ama, si Don Alfonso, ay hindi namatay na isang simpleng manggagawa. Siya ang nagtatag ng Vanguard na ipinangalan sa kanyang anak. Ang lahat ng mga truck na nagdadala ng produkto ng kumpanya ng mga De La Vega, ang lahat ng mga bodega na kanilang inuupahan at maging ang lupang kinatatayuan ng kanilang mansyon. Amara, lahat ng iyon ay sa iyo. Ang boses ni Rodrigo ay puno ng katiyakan. Itinago ito ng iyong ama dahil ayaw niyang mahalin ka ng isang lalaki dahil lamang sa iyong yaman. Gusto niyang mahanap mo ang tunay na pag-ibig, ngunit ngayon, napatunayan na nating hindi sila karapat-dapat sa iyong kabutihan. Nanigas ang katawan ni Amara habang hawak ang gintong susi. Ang malamig na metal sa kanyang palad ay tila nagbigay ng init sa kanyang nanunuyot na mga ugat. Naalala niya ang bawat lait ni Doña Matilda, ang bawat sampal ng mga salitang basurera at walang kwenta. Naalala niya ang pananahimik ni Mateo habang siya ay idinuduro sa harap ng altar. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahihiyan ay biglang nag-iba ng anyo.
Hindi na ito luha. Ito ay naging isang malamig at matalim na determinasyon. Dahan-dahang tumayo si Amara, binitiwan ang basang belo na nakasabit pa rin sa kanyang balikat at tumingin sa labas ng bintana kung saan patuloy ang paghagupit ng bagyo. Ang maliit na tindera na kanilang niyurakan ay wala na. Ang natitira ay ang tunay na tagapagmana ng imperyong kanilang kinatatakutan. Tumingin siya kay Attorney Rodrigo nang may mga matang wala ng bahid ng takot. Simulan na natin, Attorney. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Gusto kong malaman nila kung ano ang pakiramdam nang mawalan ng lahat ng bagay na inaakala nilang nagbibigay sa kanila ng karapatang manakit ng kapwa. Sa loob ng mansyon ng mga De La Vega, ang halimuyak ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga kristal na chandelier ay tila isang malaking kasinungalingan na pilit itinatago ang nabubulok na pundasyon ng kanilang tahanan. Isang baso ng alak ang itinaas ni Doña Matilda habang nakatingin sa kanyang sarili sa malaking salamin. Suot ang ngiting puno ng pagmamalaki dahil sa wakas ay naalis na niya ang tinik na sa tingin niya ay humahadlang sa kadakilaan ng kanyang anak. Uminom ka, Mateo. Dapat tayong magdiwang, ang utos ni Doña Matilda habang ibinubuhos ang mapulang alak sa baso ng kanyang anak. Ang tunog ng likidong dumadaloy ay ang tanging bumasag sa nakabibinging katahimikan sa loob ng malawak na silid. Nailigtas kita sa isang malaking pagkakamali. Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga kaibigan natin sa Polo Club kung natuloy ang kasal na yon. Ang isang De La Vega, ikakasal sa isang babaeng walang maipakitang titulo ng lupa. Nakatitig lamang si Mateo sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay humahawak sa malalambot na daliri ni Amara, ngayon ay tila nanunuyo at nawawalan ng buhay. Ina, pinahiya natin siya sa harap ng maraming tao. Mahinang wika ni Mateo. Ang boses ay puno ng isang uri ng dusa na hindi niya maipaliwanag. Hindi siya masamang tao. Mahal ko siya. Isang matunog na tawa ang pinakawalan ng matanda. Isang tawang walang bahid ng saya, kundi puno ng pangungutya. Ang pag-ibig ay hindi nakapagbabayad ng utang sa bangko, Mateo. Huwag kang maging bata. Alam mong ang Vanguard Logistics ang humahawak sa lahat ng ating mga delivery. Kapag hindi natin nakuha ang suporta ng pamilya Montesillo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan mo sa kanilang anak, hihilahin tayo ng bangko pababa sa kalsada. Doon mo mararanasan ang tunay na kahihiyan. Lumapit si Matilda sa kanyang anak at hinawakan ang balikat nito. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng lawin na bumaon sa suot na mamahaling tela ni Mateo. Kailangan nating panatilihin ang imahe natin. Kahit na ang totoo ay wala na tayong pambayad sa kuryente ng mansyong ito sa susunod na buwan, kailangang makita ng mundo na tayo pa rin ang mga hari at reyna ng transportasyon. Kalimutan mo na ang babaeng yon. Isipin mo ang ating pangalan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang marahas na pag-vibrate ng cellphone ni Doña Matilda sa ibabaw ng lamesang gawa sa marmol ay nagpabago sa timpla ng paligid. Ang tunog ng pag-ugong ng kagamitan sa matigas na ibabaw ay tila isang babala ng paparating na unos. Nang sagutin niya ang tawag, ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay uant-unting namutla. Tila nawalan ng dugo ang bawat himaymay ng kanyang balat. Ano? Hindi maaari. Ang sigaw ni Matilda. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Ang Vanguard Logistics ay hindi maaring kanselahin ang ating mga kontrata nang walang babala. Malulumpo ang ating negosyo. Sino ang nag-utos nito? Nabitawan ni Mateo ang kanyang baso at ang pagkabasag ng kristal sa sahig ay naging isang matalim na tunog na yumanig sa buong mansyon. Ang mapulang alak ay kumalat sa puting carpet, tila isang malaking mantsa na hindi na kailanman mabubura. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay nanginginig ang mga kamay habang hawak ang telepono. Hindi raw nila pwedeng sabihin kung sino ang nag-utos. Bulong ni Matilda,
Ang kanyang mata ay nanunuyo sa takot. Sinabi lang nila na ang bagong may-ari ng Vanguard ay nagpasya na hindi na tayo karapat-dapat sa kanilang serbisyo. Mateo, kailangan nating hanapin kung sino ang taong ito. Kung hindi, bukas na bukas din, tayo na ang magiging pulubi sa kalsada. Hindi alam ni Matilda na sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang gusaling abot langit ang taas, isang babae ang nakatayo sa harap ng malawak na bintana. Hawak ni Amara ang isang listahan ng mga utang ng mga De La Vega at sa bawat pangalang binabasa niya, ang kanyang puso ay hindi nakararamdam ng galit, kundi ng isang malalim at malamig na kapayapaan. Ang bawat baitang ng hagdan sa gusali ng Vanguard Logistics ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Noong buhay pa ang kanyang ama, ang tanging alam ni Amara ay ang init ng mga bisig nito at ang mga kwento tungkol sa pagsusumikap. Ngunit ngayon, habang tinatahak niya ang malawak na lobby na gawa sa makinis na granite, nararamdaman niya ang bigat ng isang kaharian na ipinamana sa kanya. Isang kahariang itinayo sa pawis at katapatan. Hindi nagsuot si Amara ng mamahaling hiyas o magarbong damit. Pinili niya ang isang simpleng puting blusa at itim na slacks. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Sa likod, gusto niyang makita ang lahat sa kanyang paligid nang walang halong pagkukunwari. Gusto niyang makilala ang mga taong nagpapatakbo ng kumpanyang ito bago niya tuluyang ipakilala ang kanyang sarili bilang kanilang pinuno. "Excuse me? Bawal pong tumambay dito kung wala kayong appointment." Ang mataray na boses ni Mr. Santos, ang floor manager na kilala sa pagiging mapangapi sa mga maliliit na empleyado. Tiningnan niya si Amara mula ulo hanggang paa nang may halong pandidiri. Kung naghahanap ka ng trabaho bilang janitress, sa likod ang daan. Huwag kang humarang sa dinadaanan ng mga VIP. Tumingin si Amara sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado, ngunit may lalim na hindi maarok. "Nandito ako para obserbahan ang takbo ng kumpanya, Mr. Santos." Ang kanyang boses ay malumanay, parang daloy ng tubig sa batis. Sana ay mas naging magalang ka sa mga bisita, anuman ang suot nila. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Mr. Santos. "Aba, at nagmamarunong ka pa? Guard, ilabas niyo nga itong pulubing ito bago pa makita ni Attorney Rodrigo. Baka isipin nila ay ginagawa nating squatters area ang lobby na ito." Ngunit bago pa makalapit ang mga gwardiya, ang pintuan ng pribadong elevator ay bumukas at lumabas si Attorney Rodrigo. Ang ingay sa lobby ay biglang napalitan ng nakabibinging katahimikan nang makita ng lahat ang pagyuko ng tinitingalang abogado sa harap ng babaeng tinawag nilang pulubi. "Magandang umaga, Ma'am Amara." Ang bati ni Rodrigo, sapat na malakas para marinig ng lahat ng naroon. "Nakahanda na ang iyong opisina sa itaas. Ang lahat ng mga board members ay naghihintay na sa iyong unang pahayag bilang bagong chairperson." Ang mukha ni Mr. Santos ay tila naging papel sa kaputlaan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, habang ang kanyang dila ay tila umurong sa takot. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng binalak niyang ipatapon sa labas ay ang may-ari ng sahig na kanyang kinatatayuan. Ngunit hindi nagtagal ang sandaling iyon nang ang malaking glass door ng lobby ay marahas na bumukas. Pumasok si Mateo, gusot ang barong at pawis ang noo. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Ang mga mata ay namumula sa puyat. Lumapit siya sa reception desk. Hindi napapansin si Amara na nakatalikod sa kanya at kasalukuyang kausap si Attorney Rodrigo sa tapat ng elevator. "Please, kailangan kong makita ang chairperson." Ang pagsusumamo ni Mateo sa receptionist, ang kanyang boses ay tila isang sugatang hayop. "Kailangang bawiin ng Vanguard ang pagkansela sa aming mga kontrata. Ang pamilya ko, ang kumpanya namin, mamamatay kami kapag hindi niyo kami tinulungan." Naramdaman ni Amara ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib nang marinig ang boses ng lalaking minahal niya.
Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang hampas ng alon sa kanyang marupok na puso. Gusto niyang lumingon. Gusto niyang makita kung gaano kalaki ang pagbabago sa mukha nito. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Hindi po pwedeng pumasok ng walang appointment, Sir Mateo de la Vega, ang sagot ng receptionist ng may halong lamig. Dahan-dahang humakbang si Amara papasok sa elevator kasama si attorney Rodrigo. Habang ang pintuan ay unti-unting nagsasara, nagkaroon ng isang maikling sandali kung saan ang paningin ni Mateo ay dumaan sa siwang ng elevator. Tumibok ng mabilis ang puso ni Amara, isang tibok na tila isang babala. Ang pagsisisi ay isang uri ng lason na hindi mo agad mararamdaman ang epekto hanggat hindi na ito humahalo sa iyong bawat hininga. Sa bawat sulok ng lungsod na pinupuntahan ni Mateo, tila may multo ng nakaraan na humahabol sa kanya. Ang amoy ng kalsada pagkatapos ng ulan, ang tunog ng mga tricycle na nagdaraan, at ang simpleng tawa ng mga magkakasintahan sa tabi ng kalsada. Lahat ng ito ay nagpapaalala sa kanya kay Amara. Nakaupo si Mateo sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, ngunit ang aircon nito ay tila hindi sapat para pawiin ang init ng dusa sa kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya ang isang maliit na karinderya kung saan sila madalas kumain noon. Naalala niya kung paano hinahati ni Amara ang isang pirasong ulam para lamang mabusog siya habang nakangiti ang babae kahit na alam niyang pagod na ito mula sa trabaho. Sa panahong iyon, inakala ni Mateo na ang pag-ibig ay isang simpleng obligasyon. Ngayon, sa gitna ng kanyang pagbagsak, napagtanto niya na iyon ang tanging tunay na kayamanan na hawak niya, na hawak. Mateo, bakit ba tayo naririto? Ang baho naman sa lugar na ito. Ang reklamo ni Bianca, ang anak ng isang mayamang negosyante na ipinipilit ni Doña Matilda sa kanya. Pinaglalaruan ni Bianca ang kanyang mamahaling relo habang nakatingin sa labas ng may pandidiri. Let's go. My dad is waiting for us at the country club. We need to talk about the investment, right? Tumingin si Mateo kay Bianca at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang malamig at walang lamang pagkatao. Walang malasakit sa mga mata nito. Walang pag-unawa sa bigat ng pinagdaraanan ng kanilang pamilya. Hindi ko na kaya, Bianca. Mahinang sagot ni Mateo. Ang kumpanya namin ay guguho na at ang tanging iniisip mo ay ang golf club? Don't be so dramatic, Mateo. Kutyang sagot ng babae habang nag-aayos ng makeup. Kaya nga tayo magpapakasal, di ba? Para maisalba ang pangalan nyo. Pero huwag mong asahan na tutulungan kita kung magmumukha kang talunan sa harap ng mga kaibigan ko. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na nagpasingit sa natitirang dignidad ni Mateo. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at lumabas ng hindi nagsasalita. Iniwan ang naguguluhang si Bianca. Naglakad siya patungo sa dating tinutuluyan ni Amara. Ang puso niya ay tila isang tambol na bumibilis ang pagtibok sa bawat hakbang. Pagdating niya sa harap ng maliit na paupahan, ang pintuan ay nakabukas ng bahagya. Ang katahimikan sa loob ay tila isang malaking sugat na bumubukas. Pumasok si Mateo. At ang amoy ng luma, ngunit malinis na silid, ay agad na sumalubong sa kanya. Ang amoy ng sabon at ng konting pulbo na laging gamit ni Amara. Wala na ang mga gamit nito. Wala na ang kanyang mga damit na maayos na nakatiklop. Napansin ni Mateo ang isang pirasong papel sa ilalim ng lumang mesa. Yumukod siya at pinulot ito ng may nanginginig na mga kamay. Ito ang kanilang thiepkuy, ang paanyaya sa kasal na siya mismo ang nagdisenyo noon ng may puno ng pag-asa. Ngunit ang papel ay punit-punit, tila isang simbolo ng kanilang nasirang ugnayan. Ang mga pangalan nila na Mateo at Amara ay nahati sa gitna, isang malinaw na paalala na ang lahat ng kanilang binuo ay naging abo na sa isang iglap. Napaluhod si Mateo sa gitna ng maliit na silid.
Ang kanyang mga luha ay pumatak sa punit na paanyaya. Dahan-dahang binabasa ang tinta ng kanilang mga pangalan. Amara, patawad. Ang hikbi niya ay tila isang panalangin na wala nang makakarinig. Saan ka ba nagpunta? Bakit ang daling mawala ng lahat? Sa sandaling iyon, ang kanyang cellphone ay tumunog. Ang boses ni Doña Matilda ay muling umalingaw-ngaw, puno ng utos at walang bahid ng awa. Mateo, nasaan ka na ba? Kailangan nating pumunta sa Vanguard ngayon din. May balita akong nakuha. Ang chairperson ay tatanggap ng mga bisita sa loob ng 1 oras. Ito na ang huling pagkakataon natin. Huwag kang maglalakas loob na mabigo. Dahil kung hinding-hindi na kita kikilalanin bilang anak. Pinunasan ni Mateo ang kanyang mga mata at tumayo nang may mabigat na kalooban. Hawak ang punit na paanyaya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hahanapin niya ang chairperson, hindi lamang para sa kanilang kumpanya, kundi dahil umaasa siyang sa kapangyarihan ng Vanguard, baka matulungan siyang mahanap ang babaeng kanyang sinayang. Hindi niya alam na ang taong kanyang luluhuran ay ang mismong babaeng iniwan niya sa gitna ng ulan. Ang bawat pirma ni Amara sa ibabaw ng mga dokumentong nasa kanyang lamesa ay tila mga hakbang ng isang tahimik na sundalo sa gitna ng digmaan. Hindi niya kailangang sumigaw. Ang bawat tinta na tumatama sa papel ay sapat na para yanigin ang pundasyon ng mga taong nagpahirap sa kanya. Sa harap niya ay ang formal na kahilingan ng De La Vega Logistics para sa isang debt extension o palugit sa kanilang bilyong-pisong utang. Dahan-dahang binitawan ni Amara ang kanyang mamahaling panulat. Tumingin siya sa malawak na bintana kung saan tanaw ang buong Kalakhang, Maynila. Ang lungsod na dati ay tila napakalaki at nakatatakot para sa isang simpleng tindera. Ngayon ay tila nasa ilalim na ng kanyang mga palad. Ipadala mo ang sagot na ito sa kanila, Attorney Rodrigo, ang utos ni Amara nang hindi lumilingon. Sabihin mo na base sa aming pagsusuri, ang kanilang kumpanya ay wala nang kakayahang magbayad. Ang Vanguard ay hindi isang charity institution. Hindi tayo magbibigay ng palugit. Samantala, sa mansyon ng mga De La Vega, ang hangin ay tila napuno ng kuryente sa tindi ng tensyon. Maririnig ang kalansing ng mga mamahaling florera na hinahagis ni Doña Matilda sa sahig dahil sa galit. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana ay ang taming tugon sa kanyang nararamdamang kawalang pag-asa. Anong ibig nilang sabihin na denied ang extension? Ang hiyaw ni Matilda, ang kanyang boses ay parang isang sirang plaka na punong-puno ng puot. Hindi nila ba alam kung sino ang kinakausap nila? Halos 2 dekada na kaming kliyente ng Vanguard. Mateo, gawin mo ang lahat. Tawagan mo ang kanilang chairperson. I-text mo. Puntahan mo sa bahay. Hindi ako papayag na matapos tayo sa ganitong paraan. Nakatitig lamang si Mateo sa kawalan. Ang bawat sigaw ng kanyang ina ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Alam niyang huli na ang lahat, ngunit ang takot sa galit ng kanyang ina ay mas matimbang pa rin kaysa sa kanyang sariling dangal. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaguluhan sa mundo ng mga elitista, si Amara ay nanatiling tapat sa kanyang pinagmulan. Matapos ang mahabang oras ng pagtatrabaho, hindi siya nagpunta sa isang mamahaling restaurant. Sa halip, nagtungo siya sa pantry ng mga empleyado sa basement ng kumpanya. Doon, siya mismo ang nagluto ng isang malaking kaldero ng sinigang na baka, ang paboritong luto ng kanyang ama. Ang halimuyak ng maasim at mainit na sabaw ay humahalimuyak sa buong silid. Dahan-dahang lumapit si Amara sa mga gwardiya at janitor na kasalukuyang nagpapahinga. Kain po tayo. Ang anyaya niya ng may tapat na ngiti. Masarap ang sabaw habang mainit, pampalakas ng katawan. Isang matandang gwardiya ang napakamot sa ulo habang tumatanggap ng mangkok mula sa kanyang boss. Salamat po, ma'am. Bihira po ang katulad ninyo na nakakaalala sa aming mga nasa ibaba. Parang tatay niyo lang po si Don Alfonso.
Napakabait din sa amin noon. Naramdaman ni Amara ang init sa kanyang puso. Isang uri ng kaligayahan na hindi mabibili ng kahit anong halaga ng pera. Ito ang tunay na kapangyarihan, ang kakayahang magbigay at magmahal sa gitna ng tagumpay. Ngunit bago matapos ang gabi, isang mensahe ang natanggap ni Amara mula kay Attorney Rodrigo. Ang pamilya De La Vega ay magdaraos ng isang engrandeng fundraising gala sa susunod na linggo, isang desperadong hakbang para makakuha ng puhunan mula sa ibang mga negosyante at ipakita na hindi pa sila bagsak. Gusto mo bang pumunta, Amara? Tanong ni Rodrigo. Tumingin si Amara sa kanyang refleksyon sa tubig ng sinigang. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang matalim na ningning. Oo, attorney. Pupunta tayo. Oras na para makita nila ang mukha ng taong hinatulan nila noon sa harap ng altar. Gusto kong makita kung paano nila itatago ang kanilang mga takot sa likod ng kanilang mga maskara. Ang marangyang bulwagan ng Manila Hotel ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier, ngunit sa likod ng bawat ngiti ng mga bisita ay may nakakubling bulong ng panghuhusga. Ang gala na inorganisa ni Doña Matilda ay tila isang huling hininga ng isang nalulunod na imperyo, isang pagsisikap na ipakita sa mundo na ang mga De La Vega ay nananatiling matatag kahit na ang katotohanan ay unti-unti na silang nilalamon ng utang. Nakasuot si Mateo ng isang itim na tuksido, ngunit ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pighati. Sa tabi niya ay si Bianca, na panay ang pagwagayway ng kanyang brilyanteng singsing sa harap ng mga kamera. Habang ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Ang bawat tawa ng mga elitista ay tila isang kutyang naririnig ni Mateo sa kanyang sariling isipan. Smile, Mateo! Maraming investors ang nakatingin. Ang mahinang utos ni Doña Matilda habang dumadaan sa tabi ng kanyang anak, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na nakatago sa likod ng isang matamis na ngiti. Kailangang maniwala silang kontrolado natin ang sitwasyon. Ngunit ang atensyon ng lahat ay biglang nabaling sa pintuan ng bulwagan nang pumasok ang isang babae. Hindi siya nakasuot ng kumukutitap na sequin o mahabang trahe de noche na puno ng borloloy. Isang simpleng asul na sutla na hapit sa kanyang katawan ang suot ni Amara. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng malinis at sa kanyang leeg ay isang piraso lamang ng perlas ang nakasabit. Ngunit ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang carpet ay nagpapatahimik sa buong silid. May isang uri ng dangal sa kanyang bawat galaw na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Amara, ang mahinang bulong ni Mateo, ang kanyang baso ng champagne ay bahagyang nayanig sa kanyang kamay, naging sanhi ng maliliit na alon sa loob ng kristal. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng iniwan niya sa ulan ay nakatayo ngayon sa harap niya. Mas maganda at mas mukhang makapangyarihan kaysa sa anumang alaala niya rito. Mabilis na lumapit si Doña Matilda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Anong ginagawa mo rito, basurera? Ang asidong boses ng matanda ay sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok sa pagtitipon ng mga mararangal na tao? Kung nandito ka para mamalimos kay Mateo, nagkakamali ka ng lugar. Guards, bakit may nakapasok na ligaw na pusa rito? Hindi natinag si Amara. Nanatili siyang nakatitig sa mga mata ni Matilda. Ang kanyang mukha ay parang isang kalmadong lawa bago ang isang malaking unos. Nandito ako dahil inimbitahan ako ng tadhana, Doña Matilda. Ang boses ni Amara ay malamig, walang emosyon, ngunit bawat salita ay tumatama ng diretso sa puso. At huwag ninyong hanapin ang mga gwardiya. Sila ay sumusunod lamang sa utos ng taong nagmamay-ari ng gusaling ito. Lumapit si Amara kay Matilda. Sapat na para maamoy ng matanda ang banayad na bango ng rosas sa kanyang balat. Ang amoy na dati ay kinukutya nito. Ang akala ninyo
ay tapos na ang kwento sa harap ng altar. Bulong ni Amara. Ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng isang hindi nakikitang kuryente. Ngunit ang totoo, iyon pa lang ang simula. Maging handa kayo sa darating na bayarin, Doña Matilda. Dahil ang lahat ng kinuha ninyong dangal sa akin ay sisingilin ko ng may interes. Tumalikod si Amara at naglakad palabas. Iniwan ang buong bulwagan sa isang nakabibinging katahimikan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng mga De La Vega. Bago siya tuluyang makalabas, lumingon siya ng bahagya kay Mateo na hanggang ngayon ay hindi pa rin makakilos sa kanyang kinatatayuan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara bago siya tuluyang nilamon ng dilim ng gabi sa labas ng hotel. Ang bawat bulong sa loob ng bulwagan pagkatapos umalis ni Amara ay tila mga kagat ng langgam na dahan-dahang kumakain sa natitirang dangal ni Doña Matilda. Ang tunog ng mga bentilador na gawa sa seda na mabilis na iginagalaw ng mga matatandang babae sa paligid ay nagbibigay ng isang nakaiiritang huni. Tila isang babala na ang usapan tungkol sa kanila ay hindi matatapos ngayong gabi. Ang mga mata ng mga dating kaibigan ni Matilda ay hindi na puno ng paghanga, kundi ng malisya at paghihintay sa kanilang tuluyang pagbagsak. Mateo, kailangan nating umalis dito. Ang pabulong na utos ni Matilda, ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ng anak. Ang mga alahas niya ay tila bumibigat sa bawat segundo. Huwag kang titingin sa kanila. Ipakita mo na tayo pa rin ang mga De La Vega. Ngunit sa loob ng kanilang sasakyan pauwi, ang katahimikan ay tila isang dambuhalang pader na naghihiwalay sa mag-ina. Ang tanging maririnig ay ang ritmo ng ulan na tumatama sa bubong ng kotse. Isang malungkot at paulit-ulit na tunog na tila nagpapaalala kay Mateo sa gabi ng kanilang naudlot na kasal. Napatingin siya sa labas ng bintana sa mga ilaw ng lungsod na mabilis na lumalabo dahil sa bilis ng takbo at sa tindi ng ulan. Pakiramdam niya ay lulan siya ng isang barkong unting lumulubog at ang sarili niyang ina ang siyang butas sa ilalim nito. Samantala, sa loob ng isang tahimik na silid sa itaas ng Vanguard Logistics, nakaupo si Amara sa harap ng isang lumang makinilya na pag-aari ng kanyang ama. Hinahaplos niya ang bawat letra nito, nararamdaman ang lamig ng metal na tila nag-uugnay sa kanya sa gunitan ng taong nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagtitiis. Hindi siya nakararamdam ng ligaya sa nakitang takot sa mga mata ni Matilda. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na pagkapagod, isang pagod na nagmumula sa pagpasan ng galit na hindi naman niya gusto. Ito na ang huling ulat, Ma'am Amara. Ang boses ni Attorney Rodrigo ay bumasag sa katahimikan ng silid. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa. Ang De La Vega Logistics ay hindi lamang nabigong magbayad sa atin. Nalaman namin na sa loob ng 3 buwan, hindi rin nila ibinibigay ang sahod at benepisyo ng kanilang mga driver. Ginagamit nila ang pera para panatilihin ang kanilang marangyang pamumuhay at para sa gabing ito ng gala. Naramdaman ni Amara ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa mga pamilyang nagugutom dahil sa kasakiman ng isang pamilyang nagpapanggap na marangal. Ilabas mo ang opisyal na pahayag, attorney. Ang boses ni Amara ay puno ng awtoridad na nagmumula sa katarungan. Putulin ang lahat ng ugnayan. Kunin ang lahat ng kanilang mga truck at bodega na nasa ilalim ng pangalan ng Vanguard. At siguraduhin mong ang lahat ng mga driver na hindi nila sinahuran ay direktang ihahirin ng ating kumpanya. Hindi sila mawawalan ng trabaho. Kinabukasan ang balita ay sumabog na parang isang bomba sa buong mundo ng negosyo. Ang mga truck ng mga De La Vega na may dalang mga mahahalagang kargamento ay isa-isang pinatigil sa mga checkpoint ng Vanguard. Ang tunog ng mga makina na sabay-sabay na pinapatay
ay tila isang huling hininga ng kanilang kumpanya. Ang mga bodega na dati ay puno ng aktibidad ay binalot ng katahimikan at nilagyan ng mga kadenang may tatak ng agila. Sa labas ng opisina ng Vanguard, dumating si Mateo. Ang kanyang itsura ay malayo sa pagiging isang mayamang tagapagmana. Gusot ang kanyang suot, magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay lumubog sa puyat at dusa. Sinubukan niyang pumasok, ngunit hinarang siya ng mga gwardiya. Ang mga gwardiyang dati ay tumatango sa kanya ng may paggalang, ngayon ay nakatitig sa kanya ng may malamig na profesionalismo. Please, kailangan ko lang siyang makausap. Ang pagsusumamo ni Mateo, ang kanyang boses, ay tila isang bulong sa hangin. Amara, alam kong nandyan ka. Mag-usap tayo. Kahit 1 minuto lang. Mula sa kanyang bintana sa itaas, nakatingin si Amara sa maliit na anyo ni Mateo sa ibaba. Nakita niya ang pagluhod ng lalaking minsan ay naging mundo niya. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ng bintana ay tila mga luha na hindi na niya kayang ilabas. Gusto niyang bumaba. Gusto niyang itanong kung bakit kailangang umabot sa ganito. Ngunit alam niyang ang pagbaba niya ay nangangahulugan ng muling pagpayag na tapakan ng kanyang sariling dangal. Isang mahinang katok ang narinig ni Amara sa kanyang pintuan. Pumasok ang kanyang sekretary na may dalang isang itim na sobre. Ma'am, may nag-iwan po nito sa ibaba. Galing po sa isang ospital. Nang buksan ni Amara ang sobre, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang balita sa loob ay isang twist na hindi niya inaasahan. Isang sikretong itinago ng kanyang ama na may kaugnayan sa tunay na dahilan kung bakit kailangang mag-cruise ang landas nila ng mga De La Vega. Ang bawat salita sa medikal na ulat na hawak ni Amara ay tila isang sumisigaw na katotohanan na kayang bumura sa lahat ng kanyang nalalamang kasaysayan. Ang papel ay luma na. Medyo naninilaw sa mga gilid at may amoy ng antiseptic na tila nagdadala sa kanya pabalik sa malamig na koridor ng ospital 15 taon na ang nakalilipas. Ito ang record ng pag-opera sa namayapang asawa ni Doña Matilda, si Don Ramon de la Vega. Nanginginig ang mga daliri ni Amara habang binabasa ang pangalan ng anonymous donor na nagbigay ng bahagi ng atay para mabuhay si Don Ramon. Doon, sa ilalim ng mga pirma ng mga doktor, ay ang sulat kamay ng kanyang ama, si Alfonso Montesillo. Ang kanyang ama, na namatay sa sakit at pagod, ay ang mismong tao na nagdugtong sa buhay ng haligi ng pamilyang ngayon, ay humamak sa kanyang kaisa-isang anak. Kaya pala, ang pabulong na wika ni Amara, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Kaya pala laging sinasabi ni Itay na maging mapagpakumbaba tayo sa mga De La Vega. Hindi dahil alipin tayo, kundi dahil itinuturing niya silang pamilya dahil sa dugong dumadaloy sa kanila. Naramdaman ni Amara ang isang matinding hapdi na higit pa sa sampal ni Doña Matilda. Ang sakripisyo ng kanyang ama ay hindi man lang kinilala. Sa halip, ginamit ng mga De La Vega ang kanilang muling pagkabuhay para itayo ang isang imperyong nakatapak sa mga katulad ni Alfonso. Ang utang na loob na dapat ay nagbuklod sa kanila ay naging isang madilim na lihim na ibinaon sa limot. Sa labas, ang ulan ay tila wala nang balak tumigil. Ang tunog ng mga wiper ng sasakyan sa kalsada ay nagbibigay ng isang nakababahalang ritmo. Mula sa kanyang bintana, nakita ni Amara na hindi pa rin umaalis si Mateo. Ang lalaki ay nakasandal na lamang sa bakod ng gusali, basang-basa, at ang kanyang katawan ay tila wala ng lakas para tumayo ng tuwid. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan sa semento ang nagpalingon sa mga gwardiya sa ibaba. Ma'am, nawalan po ng malay si Sir Mateo. Ang ulat ng security sa intercom. Ang tunog ng static ay humahalo sa boses ng gwardiya. Samantala, sa isang lumang pawn shop sa kanto, nakatayo si Doña Matilda. Ang kanyang mamahaling Hermes na bag ay nakapatong sa maruming counter. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng apoy
ngayon ay puno ng panginginig at kahihiyan. "I'm sorry madam, pero peke ang mga brilyanteng ito," ang sabi ng tinderong nakasuot ng makapal na salamin. Ang tunog ng paglapag ng alahas sa tray ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Matilda. At kahit totoo man ito, may utos ang Vanguard na huwag tumanggap ng anumang transaksyon mula sa pangalang De La Vega. "How dare you? Hindi mo ba ako kilala?" Ang hiyaw ni Matilda, ngunit ang kanyang boses ay wala ng talim. Ito ay tunog na lamang ng isang desperadong babae na pilit kumakapit sa isang mundong tuluyan na siyang tinalikuran. Lumabas siya ng shop na walang kahit isang sentimo. Ang kanyang sapatos ay nababad sa tubig baha at ang kanyang dangal ay tuluyan nang nadumihan ng putik ng kalsada. Sa itaas ng opisina, nakatayo si Amara sa harap ng elevator. Ang kanyang puso ay naglalaban, ang galit para sa paglapastangan sa kanyang ama at ang awa para sa lalaking naging bahagi ng kanyang buhay. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa lobby, tumambad sa kanya ang anyo ni Mateo na kasalukuyang inihihiga ng mga gwardiya sa isang sofa. Ang mukha nito ay maputla, ang mga labi ay nangingitim sa lamig, at sa kanyang mahigpit na pagkakahawak sa dibdib, nahulog ang isang punit na litrato. Ito ang litrato ni Amara noong bata pa siya, ang tanging bagay na itinago ni Mateo na hindi alam ng kanyang ina. Napatigil si Amara. Ang hangin sa lobby ay tila naging kasing lamig ng yelo. Sa bawat segundo ng katahimikan, isang katanungan ang bumabagabag sa kanya. Ang paghihiganti ba ay mas mahalaga kaysa sa buhay na minsan ay iniligtas ng kanyang sariling ama? Ang bawat tibok ng puso ni Mateo na nakikita sa monitor ng ospital ay tila isang mahinang katok sa konsensya ni Amara. Sa loob ng pribadong silid na yon, kung saan ang tanging maririnig ay ang rhythmic na pag-ugong ng mga makina at ang banayad na pagdaloy ng oxygen, nakatayo si Amara sa isang madilim na sulok. Hindi siya nagpakilala bilang chairperson ng Vanguard. Pumasok siya bilang isang hindi kilalang pilantropo na nagbayad ng lahat ng gastusin. Pinagmasdan ni Amara ang mukha ni Mateo. Wala na ang kislap ng kayabangan, wala na ang bakas ng isang lalaking tinitingala sa lipunan. Ang tanging naroon ay isang anino ng nakaraan, isang taong tila nilamon ng sariling pagsisisi. Ang punit na litrato ni Amara ay maayos na nakapatong sa side table, isang piping saksi sa lihim na pagmamahal na itinago ni Mateo sa likod ng kanyang kaduwagan. "Bakit, Mateo?" Ang pabulong na tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng lamig ng silid. "Bakit hinayaan mong ang dugong ibinigay ng aking ama para sa iyong pamilya ay maging dugo rin na wawasak sa atin? Kung alam mo lang ang sakripisyong ibinaon sa limot ng iyong ina." Dahan-dahang lumapit si Amara at sa isang bihirang sandali ng kahinaan, ang kanyang daliri ay bahagyang dumampi sa noo ni Mateo para ayusin ang isang hibla ng buhok nito. Ang balat ni Mateo ay mainit pa rin dahil sa lagnat. Isang init na tila nagpapaalala kay Amara sa mga gabing magkasama silang nangarap sa ilalim ng mga bituin. Ngunit agad niyang binawi ang kanyang kamay nang makita ang panginginig ng mga pilik mata ni Mateo. Hindi pa siya handang harapin ang mga matang iyon. Samantala, sa labas ng mansyon ng mga De La Vega, ang tunog ng mabibigat na kadena na isinasara sa malaking gate ay tila isang hatol ng kamatayan. Dumating na ang mga sheriff para ipatupad ang foreclosure. Si Doña Matilda ay nakatayo sa bangketa. Hawak ang isang maliit na maleta na naglalaman ng iilang piraso ng kanyang natitirang dangal. Ang kanyang mga mamahaling gamit ay isa-isang inilalabas, tinitingnan ng mga usisero at nilalagyan ng pulang marka. "Hindi niyo pwedeng gawin ito. Tatawagan ko ang aking abogado. Tatawagan ko ang governor." Ang hiyaw ni Matilda, ngunit ang kanyang mga salita ay tinatangay lamang ng hangin. Wala nang sumasagot sa kanyang mga tawag.
Ang mga taong dati ay nakikipag-unahan para makuha ang kanyang atensyon ay tila mga aninong naglaho sa dilim. Napaupo si Matilda sa semento. Ang kanyang mamahaling bestida ay nadidikit sa dumi ng kalsada. Wala siyang matuluyan, wala siyang makain, at higit sa lahat, wala ang kanyang anak na inaasahan niyang magliligtas sa kanya. Sa gitna ng kanyang desperasyon, naalala niya ang mukha ni Amara sa gala. Ang mukhang dati ay puno ng amo, ngunit ngayon ay puno ng isang kapangyarihang hindi niya kayang buwagin. Bumalik ang eksena sa ospital. Nagmulat ng mata si Mateo. Ang kanyang paningin ay malabo, ngunit ang bango ng rosas, ang paboritong amoy ni Amara, ay tila nananatili sa hangin. Amara! Ang mahinang tawag niya. Ang kanyang lalamunan ay tuyot at parang may mga tinik. Nagtago si Amara sa likod ng kurtina. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Nakita niya ang pagpasok ng isang nurse na may dalang mga gamot. Gising na po ba kayo, Sir Mateo? May nag-iwan po nito para sa inyo. Ang sabi ng nurse habang iniaabot ang isang maliit na piraso ng papel. Nang buksan ni Mateo ang papel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Walang nakasulat na pangalan, ngunit ang mga salitang naroon ay sapat na para gumuho ang kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. Ang buhay mo ay dugtong ng buhay ng aking ama. Huwag mong sayangin ang huling pagkakataong ito dahil ang katarungan ay hindi laging naghihintay. Sa sandaling iyon, isang malakas na katok ang narinig sa pinto ng kwarto. Pumasok si Attorney Rodrigo. Ang muka ay seryoso at tila may dalang balitang hindi makapaghihintay. Amara, kailangan nating umalis. Ngayon din. Nahanap na nila ang huling dokumento sa warehouse. Ang dokumentong magpapatunay na ang pagkamatay ng iyong ama ay hindi isang aksidente. Napatigil si Amara. Ang galit na akala niya ay humupa na ay muling nagliyab sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa huling pagkakataon kay Mateo. At nang hindi nagsasalita, ay mabilis na lumabas ng silid. Walang aksidente sa mundong ito, Amara. Pinatay ang tatay mo para lamang makuha nila ang kontrol sa mga ruta ng Vanguard. Ang mga salitang ito ni Attorney Rodrigo ay tila mga tipak ng yelo na bumagsak sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan. Sa labas, ang mga ilaw ng poste sa kalsada ay mabilis na dumadaan, tila mga guhit ng apoy sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng makina at ang mabilis na paghinga ni Amara. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay maayos na nakapatong sa kanyang kandungan, ngayon ay mahigpit na nakakapit sa itim na folder, sapat na para mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Dahan-dahang binuksan ni Amara ang folder sa ilalim ng maliit na ilaw sa loob ng kotse. Doon ay nakita niya ang isang lumang maintenance log mula sa warehouse 15 taon na ang nakalilipas. Ang lagda sa ilalim ng ulat na nagsasabing maayos ang mga preno ng truck ng kanyang ama ay pamilyar sa kanya. Ito ay lagda ng isang dating mekaniko na pagkatapos ng insidente ay biglang nagkaroon ng malaking halaga ng pera at lumipad patungong ibang bansa. Isang mekanikong ang bank account ay direktang pinunduhan mula sa isang lihim na account ng De La Vega Logistics. Naramdaman ni Amara ang isang matinding panginginig na nagsimula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bato, tuyot at masakit. Ang bawat alaala niya ng kanyang ama, ang mga tawa nito, ang mga gabing pag-uwi nito na puno ng grasa ang kamay para lamang may maipakain sa kanya, ay tila muling dinudurog. Ang pamilyang pinagsilbihan niya, ang lalaking hiningan niya ng pag-ibig, ay nagmula sa isang ugat na dinilig ng dugo ng sarili niyang ama. Bakit, attorney? Ang pabulong na wika ni Amara. Ang kanyang boses ay tila isang punit na telang hinihila sa gitna ng hangin. Bakit kailangang umabot sa buhay? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ibinigay ni Itay sa kanila? Ang atay niya, ang katapatan niya,
Kasaki man Amara, iyon ang tanging wikang alam ni Doña Matilda, ang sagot ni Rodrigo habang mahigpit na hawak ang manibela. Nahanap namin ang huling saksi. Ang mekaniko ay bumalik na sa bansa. Matanda na at takot mamatay ng may daladalang kasalanan. Handa siyang tumestigo sa kabilang bahagi ng lungsod. Sa loob ng ospital, pilit na bumabangon si Mateo mula sa kanyang higaan. Ang tunog ng pagkaladkad ng IV stand sa semento ay tila isang mabigat na tanikala na nagpapaalala sa kanyang kahinaan. Narating niya ang nurse station. Ang kanyang muka ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlalabo. "Nurse, nasaan ang nanay ko?" Ang pagsusumamo ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang mahinang kalansing ng lata. "Kailangan ko siyang makausap. May kailangan akong itanong tungkol sa tatay ni Amara." Tumingin sa kanya ang nurse nang may halong awa. "Sir, wala po rito ang mami niyo. Tumatawag po ang mga tao mula sa inyong mansyon. Sinasabing kinuha na raw po ng bangko ang lahat. Ang huling balita ay nakita ang inyong ina sa gilid ng kalsada malapit sa simbahan." Nabitawan ni Mateo ang kanyang hawakan sa INTAPV stand at ang malakas na tunog ng pagbagsak ng metal sa sahig ay tila isang pahiwatig ng kanyang tuluyang pagbagsak. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay itinabon niya sa kanyang mukha. Sa gitna ng katahimikan ng hallway, narinig niya ang sarili niyang tinig na humihikbi. Isang hikbi ng isang taong huli na para sa lahat. Muling bumalik ang eksena kay Amara. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isinandal ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana. Ang kanyang puso ay hindi na lamang puno ng hapis. Ito ay naging isang malamig na kuta ng katarungan. Sa bawat patak ng ulan na tumatama sa sasakyan, isang pangalan ang paulit-ulit na nabubuo sa kanyang isipan. Ito na ba ang dulo ng kanyang pagtitiis? O ito na ang simula ng isang ganting hindi na kailanman mabubura ng anumang pagsisisi? Isang huling dokumento ang nahulog mula sa folder sa paanan ni Amara. Isang sulat na may bahid ng tuyong dugo na nagpapatunay na ang kanyang ama ay alam ang mangyayari sa kanya bago pa siya sumakay sa truck na iyon. Hindi ang kamatayan ang pinakamasakit na bahagi ng kwento ni Itay, kundi ang katotohanang alam niyang mamamatay siya para sa mga taong kailanman ay hindi siya pinahalagahan. Ang boses ni Amara sa loob ng kanyang isipan ay tila isang malungkot na himig na humahalo sa ihip ng aircon sa loob ng opisina. Hawak niya ang sulat na may bahid ng tuyong dugo. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang hapdi na dahan-dahang humihiwa sa kanyang kaluluwa. Sinabi roon ni Alfonso na alam niyang may nangingialam sa kanyang truck, ngunit pinili niyang manahimik dahil sa takot na baka si Amara ang balingan ng galit ni Doña Matilda. Ang sakripisyo ng kanyang ama ay hindi lamang tungkol sa buhay, kundi tungkol sa proteksyon. Isang proteksyong hindi kailanman naramdaman ni Amara mula sa pamilyang De La Vega. 5 oras na ang lumipas. Sa labas ng kanyang opisina, sa malawak na lobby ng Vanguard Logistics, 2 tao ang nakaupo sa matigas na upuan na gawa sa metal. Si Doña Matilda na dati ay hindi uupo sa kahit anong hindi gawa sa velvet. Ngayon ay mukhang isang gusot na anino. Ang kanyang suot na bestida ay marumi na sa laylayan at ang kanyang mga mata ay puno ng panginginig. Sa tabi niya, si Mateo ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod na tila nawalan na ng lakas na tumayo ng tuwid. "Mateo, ayusin mo ang sarili mo." Ang pabulong na utos ni Matilda, ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng mga sirang alahas. Kailangang makita ng chairperson na tayo ay marangal pa rin. Kapag pumasok tayo roon, ako ang magsasalita. Sasabihin ko na nagkamali lang tayo ng pagkakilala sa kanya at handa tayong magbayad basta't ibalik nila ang ating mga kontrata. Hindi sumagot si Mateo. Ang tanging maririnig sa paligid nila ay ang tunog ng mga empleyadong naglalakad ng mabilis at ang mahinang pag-ugong ng mga elevator.
pakiramdam ni Mateo ay isa siyang kriminal na naghihintay ng hatol. Nang bumukas ang malaking pintuan na gawa sa mahogany, ang tunog ng pag-ikot ng mga hinges nito ay tila isang babala na walang balak magpatawad ang tadhana. "Maari na po kayong pumasok," ang sabi ng secretary nang may malamig na tinig. Pumasok ang mag-ina sa loob ng malawak na silid. Ang bango ng rosas at sandalwood ay agad na sumalubong sa kanila. Isang amoy na tila kumuha ng lahat ng hangin sa lalamunan ni Mateo. Sa dulo ng silid, ang malaking silya ng chairperson ay nakatalikod sa kanila. Ang tanging nakikita nila ay ang mahahaba at itim na buhok ng babaeng nakaupo roon at ang kanyang mga daliri na marahang humahaplos sa isang gintong fountain pen. "Chairperson," ang pagsisimula ni Matilda, ang kanyang boses ay puno ng pekeng tamis na tila asukal na may lason. "Nandito kami para humingi ng paumanhin sa anumang hindi pagkakaunawaan. Ang pamilya de la Vega ay laging bukas sa pakikipagkaibigan sa mga katulad ninyo. Siguro ay maaari nating pag-usapan ang extension ng aming utang sa isang mas komportableng paraan." Dahan-dahang umikot ang silya. Ang tunog ng paggasgas ng leather sa sahig ay tila isang matalim na huni sa gitna ng katahimikan. Nang humarap si Amara, ang mukha ni Matilda ay tila naging isang estatwa ng yelo. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng mas malakas kaysa kanina. "Amara?" Ang pabulong na wika ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na halo ng gulat at dusa. "Huwag niyo akong tawaging kaibigan, Doña Matilda." Ang boses ni Amara ay malamig, matatag, at puno ng isang awtoridad na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Dahil ang mga kaibigan ay hindi pumapatay ng ama ng kanilang kapwa. Ang mga kaibigan ay hindi nagnanakaw ng dangal sa harap ng altar. Inilapag ni Amara ang sulat na may bahid ng dugo sa ibabaw ng lamesa. Ang pulang mantsa sa papel ay tila isang buhay na saksi na tumititig ng diretso sa mga mata ni Matilda. "Kilala niyo ba ang sulat na ito? Ito ang huling hininga ng aking ama bago niya pinutol ang preno ng kanyang truck 15 taon na ang nakalilipas." Isang malakas na pagsinghot ng hangin ang nagmula kay Matilda habang unti-unti siyang napapaatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Ang bawat himaymay ng kanyang muka ay nagpakita ng isang katotohanang matagal niyang ibinaon. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging naririnig sa loob ng silid ay ang mabilis at kapos na paghinga ng isang babaeng sa wakas ay nahuli ng kanyang sariling kasalanan. Tumingin si Amara kay Mateo, na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng hikbi, ngunit walang luha sa mga mata ni Amara. Ang tanging naroon ay ang lamig ng katarungan. "Ngayon, sabihin niyo sa akin," ang hamon ni Amara habang marahang tumatayo at lumalapit sa kanila, "magkano ba ang halaga ng buhay ng ama ko? Dahil bibilhin ko ang bawat segundo ng inyong kalayaan hanggang sa wala na kayong matitira kundi ang inyong mga budhi. Hindi sapat ang salitang patawad para sa isang buhay na kinuha ninyo ng walang habas, Doña Matilda. Ang bawat sentimo na nagpatayo ng mansyon ninyo ay may bahid ng dugo ng aking ama." Ang boses ni Amara ay hindi sumisigaw, ngunit bawat salita ay tila isang malaking pader na gumigiba sa loob ng marangyang silid. Nakatayo siya sa gitna, matatag at hindi natitinag, habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng isang babaeng dati ay tinitingala niya ng may takot. Ang bawat butil ng pawis sa noo ni Matilda ay tila isang sumasabog na katotohanan. Ang dating reyna ng De La Vega Logistics ay dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang hawak ang gilid ng mesa ni Amara. Ang tunog ng paggasgas ng kanyang mga kuko sa kahoy ay tila isang huling hininga ng kanyang kapangyarihan.
Nagawa ko lang yon para sa atin, Mateo. Para sa kinabukasan mo. Ang pabulong na katuwiran ni Matilda, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Mahirap tayo noon. Kailangan nating makuha ang mga ruta ng Vanguard para makaahon. Isang driver lang siya, Mateo. Isang driver lang na pwedeng palitan. Isang malakas na tunog ng sampal ang bumasag sa katahimikan ng silid. Hindi si Amara ang sumampal, kundi ang sariling pagkamuhi ni Mateo sa kanyang naririnig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa sakit at kahihiyan habang nakatingin sa kanyang ina. Isang driver lang, ang ulong na tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng dusa. Siya ang nagbigay sa akin ng buhay, Ina. Ang atay na nasa loob ng tatay ko, ang atay na nagdugtong sa pamilya natin. Galing sa lalaking pinatay nyo. Napahawak si Mateo sa kanyang dibdib. Tila ba hindi niya kayang dalhin ang bigat ng katotohanan. Ang kanyang paghinga ay naging kapos, at ang bawat hikbi niya ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan. Lumingon siya kay Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at malalim na pighati. Amara, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ang bawat sandali na minahal kita, ang bawat sandali na kasama kita, lahat ng yon ay itinayo sa ibabaw ng libingan ng tatay mo. Tumingin si Amara kay Mateo. Naramdaman niya ang pagnanais na lumapit at damayan ito, ngunit ang alaala ng kanyang ama na nakabulagta sa kalsada ay muling nagparamdam sa kanyang isipan. Ang kanyang puso ay tila isang lunsod na winasak ng bagyo, wasak, ngunit handa nang itayo muli sa katarungan. Hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa kasalanang hindi mo ginawa, Mateo. Ang boses ni Amara ay puno ng malungkot na pag-unawa. Ngunit kailangan ninyong harapin ang katarungan. Ang bawat kasinungalingan ay may katapusan. Sa isang iglap, bumukas ang pintuan ng opisina. Pumasok si Attorney Rodrigo kasama ang dalawang opisyal ng pulisya. Ang tunog ng mga posas na inilalabas mula sa belt ng mga pulis ay naging isang matalim na huni sa pandinig ni Matilda. Ang kinang ng metal ay tila sumasalamin sa lahat ng mga alahas na kinuha niya sa pamamagitan ng pandaraya. Doña Matilda de la Vega, arestado ka sa kasong murder at conspiracy, ang sabi ng pulis nang may malamig na tinig. Habang dahan-dahang itinatayo ng mga pulis si Matilda, ang matanda ay tumingin kay Amara nang may huling bakas ng puot. Akala mo ba ay magiging masaya ka pagkatapos nito? Mananatili kang anak ng isang driver? Hinding-hindi ka magiging kasing pantay namin. Hindi sumagot si Amara. Pinanood niya ang paglabas ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Nang mawala na ang mga ito, lumapit si Mateo kay Amara. Lumuhod ito sa kanyang paanan at isinandal ang noo sa malamig na sahig. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay punong-puno ng hiya. Isang uri ng kahihiyang hindi na kailanman mabubura ng panahon. Isang matunog na pagpatak ng luha ang bumagsak sa sahig mula sa mga mata ni Amara. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang pagluwag ng katarungan sa kanyang leeg. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat ng ito, may matitira pa bang puwang para sa paghilom ng sugat na ito? Nang tumalikod si Amara para tumingin muli sa bintana, napansin niya ang isang itim na folder na naiwan sa upuan ni Matilda. Isang dokumentong hindi pa niya nakikita, isang dokumentong nagpapahiwatig na may isa pang tao na kasangkot sa lahat ng ito, isang taong mas malapit sa kanya kaysa sa inaakala niya. Ang katarungan ay hindi isang destinasyon, kundi isang mahaba at madugong landas na kailangang lakarin ng mag-isa. Ang kaisipang ito ang bumabalot sa diwa ni Amara habang pinagmamasdan niya ang dahan-dahang paglubog ng araw mula sa puntod ng kanyang ama. Ang malamig na simoy ng hangin sa sementeryo ay tila may dalang mga bulong ng nakaraan. Mga boses ng tawanan nila
ni Don Alfonso noong mga panahong ang tanging yaman nila ay ang pagmamahal sa isa't isa. Hinaplos ni Amara ang malamig na marmol ng lapida, nararamdaman ang bawat ukit ng pangalan ng kanyang ama. Wala na ang traje de boda, wala na ang mantsa ng putik sa kanyang dangal. Ang tanging naiwan ay ang isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang tinig. 1 linggo na ang nakalilipas mula nang arestuhin si Doña Matilda. Ang balita tungkol sa kanyang mga krimen ay naging mitya ng tuluyang pagguho ng De La Vega Logistics. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, ang itim na folder na nahanap ni Amara sa kanyang opisina ay nagbukas ng isang huling sugat. Ang dokumentong yun ay isang lihim na kasunduan sa pagitan ng mekanikong pumatay sa kanyang ama at ng dating kanang kamay ni Don Alfonso, si Mr. Javier, ang taong inakala ni Amara na tumulong sa kanila noong sila ay wala pa sa buhay. Nalaman ni Amara na si Javier ang nagturo kay Matilda kung paano sisirain ang preno ng truck para makuha niya ang posisyon sa kumpanya. Justice is served, Itay. Ang pabulong na wika ni Amara, ang kanyang boses ay tila isang banayad na kanta sa gitna ng katahimikan. Nasa likod na ng rehas ang lahat ng may utang sa atin. Wala na ang mga aninong humahabol sa atin sa dilim. Samantala, sa malawak na warehouse ng Vanguard Logistics, ang tunog ng mga makina ng truck na nagsisimulang uminit ay nagbibigay ng isang masiglang ritmo. Sa gitna ng mga driver na naghahanda para sa kanilang biyahe, may isang lalaking nakasuot ng simpleng uniforme ng kumpanya. Si Mateo. Tumanggi siya sa anumang tulong pinansyal mula kay Amara. Pinili niyang isuko ang lahat ng kanyang natitirang yaman para ipambayad sa mga utang ng kanilang pamilya at nagsimulang magtrabaho bilang isang trainee driver sa Vanguard, ang kumpanyang pag-aari ng babaeng kanyang sinaktan. Sir Mateo, handa na po ang truck number 405, ang sabi ng isang kasamahang driver. Tumango si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay puno ng grasa at ang kanyang mukha ay kakikitaan ng pagod. Ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay tila nakahanap ng kapayapaan. Hinawakan niya ang manibela nang may paggalang, naaalala ang kwento ng ama ni Amara. Sa bawat kilometrong itatakbo niya, alam niyang ito ang kanyang paraan ng pagbabayad puri. Isang landas ng pagsisisi na hindi kailangang maging marangya, kundi tapat. Isang pamilyar na bango ng rosas ang biglang humalo sa amoy ng krudo sa loob ng warehouse. Napatigil si Mateo nang makita ang isang anino na nakatayo sa pintuan ng opisina. Si Amara. Nakasuot ito ng simpleng puting damit, malayo sa imahe ng isang chairperson at mas malapit sa babaeng nakilala ni Mateo sa karinderya noon. Naglakad si Amara papalapit sa truck ni Mateo. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa semento ay tila isang mabilis na tibok ng puso. Huminto siya sa tapat ng bintana ni Mateo. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi sa loob ng ilang sandali. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng makina ng truck at ang malayong tunog ng busina sa labas. Bakit mo ito ginagawa, Mateo? Ang tanong ni Amara, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na may halong paghanga. Hindi mo kailangang magdusa ng ganito. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Ito ang tanging paraan para maramdaman ko ang bigat ng bawat sakripisyo ng tatay mo, Amara. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon o bukas. Gusto ko lang na sa bawat pag-ikot ng gulong na ito, malaman mo na ang pamilya ko ay hindi na muling magiging pabigat sa'yo. Naramdaman ni Amara ang pagkirot ng kanyang puso. Isang uri ng kilig na hinaluan ng pait at pag-asa ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at ipinatong ito sa ibabaw ng kamay ni Mateo na nasa manibela. Ang init ng balat nito ay tila isang tulay na nagdurugtong sa 2 pusong winasak ng tadhana, ngunit pinagbuklod ng katarungan. Mag-ingat ka sa biyahe mo, Mateo. Ang pabulong na wika ni Amara
bago siya dahan-dahang tumalikod. Habang papaalis ang truck ni Mateo, naiwan si Amara na nakatayo sa gitna ng warehouse. Ang hangin ay tila nagdadala ng isang bagong pag-asa. Ngunit bago matapos ang araw, isang huling tawag ang natanggap ni Amara mula sa kulungan. Si Doña Matilda ay humihiling ng isang huling pagkakataon na makapagsalita bago ang kanyang sentensya. Isang revelasyon ang naghihintay na maaring magpabago sa lahat ng desisyon ni Amara tungkol sa hinaharap nila ni Mateo. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong ng mga may sala, kundi tungkol sa pagpapalaya ng sariling puso mula sa gapos ng nakaraan. Ang boses ni Amara sa loob ng kanyang isipan ay tila isang malumanay na bulong habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng silid sa loob ng kulungan. Sa harap niya, sa likod ng makapal na plexiglass, ay nakaupo si Doña Matilda. Wala na ang mamahaling perlas, wala na ang maingat na ayos ng buhok. Ang tanging naiwan ay isang matandang babaeng ang balat ay tila nanunuyot na papel at ang mga mata ay wala ng ningning kundi ang takot sa pag-iisa. Ang tunog ng paghinga ni Matilda ay naging isang gurgle sa kanyang lalamunan. Tila bawat salita ay isang pakikibaka. Nandito ako, Matilda. Ano ang huling kasinungalingan na gusto mong sabihin? Ang boses ni Amara ay payapa, walang bahid ng puot, isang katahimikang mas masakit pa sa anumang sigaw. Humawak si Matilda sa speaker ng telepono. Ang kanyang mga kuko ay gasgas na at marumi. Hindi ko pinatay ang tatay mo dahil sa galit, Amara. Ang boses nito ay tila isang kalansing ng mga sirang barya. Ginawa ko yon dahil alam niya ang sikreto ni Ramon, ang asawa ko. Si Ramon ay nagkaroon ng malaking pagkakamali sa kumpanya, isang korupsyon na sisira sa aming pangalan. Alam iyon ng tatay mo. Akala ko ay isusumbong niya kami. Pero bago siya mamatay, iniwan niya ang dokumentong magliligtas kay Ramon sa ilalim ng upuan ng truck. Pinrotektahan niya kami hanggang sa huli. Napatigil si Amra. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Ang kanyang ama ay hindi lamang namatay bilang biktima. Namatay siya bilang isang tagapagtanggol ng pamilyang pumatay sa kanya. Isang marahas na panginginig ang dumaan sa balikat ni Amara. Ang kadakilaan ng kanyang ama ay tila isang dambuhalang liwanag na tuluyang bumasag sa kadiliman ni Matilda. Pinatay niyo ang taong nagligtas sa inyo. Ang pabulong na wika ni Amara. Ang bawat salita ay parang isang patak ng ulan sa tuyot na lupa. Sa huli, Matilda, ikaw ang tunay na pulubi. Dahil kahit nasa iyo ang lahat noon, wala kang natutunang kahit katiting na pag-ibig. Tumayo si Amara at dahan-dahang binitiwan ng telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa lalagyan ay tila isang huling tuldok sa isang madilim na kabanata. Hindi na siya lumingon pa sa babaeng nagsimulang humikbi ng malakas sa likod ng salamin. Sa bawat hakbang niya palabas ng kulungan, nararamdaman niya ang uent-unting paggaan ng kanyang mga balikat. Ang liwanag ng araw sa labas ay tila isang yakap mula sa kanyang ama. Nagpunta si Amara sa gitna ng malawak na warehouse ng Vanguard Logistics. Doon, sa ilalim ng malaking banner na may pangalan ng kanyang ama, nakita niya si Mateo. Kasalukuyang inaayos ni Mateo ang mga kargamento. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis, ngunit may isang uri ng nangiti na hindi kailanman nakita ni Amara noon. Isang ngiting may dangal. Dahan-dahang lumapit si Amara. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa semento ay tila isang himig ng pag-asa. Napansin siya ni Mateo at agad itong tumigil sa pagtatrabaho. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng pait. Ito ay puno ng mga posibilidad. Tapos na ang lahat, Mateo. Ang wika ni Amara habang nakatingin sa malayo, sa mga truck na isa-isang lumalabas para maghatid ng serbisyo. Nalaman ko na ang lahat. Ang tatay ko. Siya ang pinakamarangal na taong nakilala ko. Lumapit si Mateo at sa isang matapang na galaw, hinawakan niya ang kamay ni Amara.
Hindi ito isang hawak ng pagmamay-ari, kundi isang hawak ng pagsasama. Amara, hindi ko mababago ang nakaraan. Pero sa bawat biyahe ko, sa bawat pagod ko, ikaw at ang tatay mo ang magiging gabay ko. Handa akong maghintay kahit gaano pa katagal hanggang sa maging karapat-dapat muli ako sa tabi mo. Ngumiti si Amra, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Hindi natin kailangang magmadali, Mateo. Ang sugat ay nangangailangan ng panahon para maghilom. Pero ang mahalaga, nagsimula na tayong lumakad sa tamang landas. Tumingala si Amara sa langit. Ang mga ulap ay dahan-dahang naghihiwalay para bigyang daan ang gintong sinag ng araw. Ang Vanguard Logistics ay hindi na lamang isang kumpanya ng transportasyon. Ito ay naging isang monumento ng katapatan at pag-ibig. Hindi na ako ang babaeng iniwan sa altar. Ang huling kaisipan ni Amara habang pinagmamasdan ang mga truck na naglalakbay patungo sa abot-tanaw. Ako na ang babaeng nagtayo ng sariling altar ng katotohanan. At sa pagkakataong ito, wala nang sino man ang makakagiba nito. Ang tunog ng mga makina na sabay-sabay na umaandar ay tila isang koro ng tagumpay. Sa bawat pag-ikot ng gulong, may dalang kwento ng pag-asa, pagpatawad, at isang pag-ibig na nahanap ang kanyang tahanan sa gitna ng mga hamon ng buhay. Lumipas ang isang taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng bagyo at pinapalitan ito ng malinis na buhangin sa pampang ng buhay ni Amara. Ang gusali ng Vanguard Logistics ay nananatiling matayog, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat palapag nito ay hindi na lamang puno ng mga papeles at kontrata. Sa unang palapag, itinayo ni Amara ang Don Alfonso Heritage Center, isang lugar kung saan ang mga anak ng mga driver at manggagawa ay libreng nakapag-aaral at nakakakuha ng tulong medikal. Ito ang altar na tunay na pinapangarap ng kanyang ama. Isang altar na gawa sa malasakit at hindi sa marupok na ginto. Sa loob ng isang maliit na hardin sa itaas ng gusali, nakatayo si Amara habang pinagmamasdan ang unti-unting paglamlam ng kulay ng langit. Ang hangin ay may dalang amoy ng sariwang damo at ang mahinang huni ng lungsod sa ibaba. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat gabi ng pag-iyak sa kanyang lumang paupahan ay naging isang malayo at malabong alaala. Tila isang luma at kupas na pelikula na wala ng kapangyarihang saktan siya. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig niya, sinundan ng mabibigat ngunit tapat na hakbang sa semento. Hindi na kailangang lumingon ni Amara para malaman kung sino ito. Ang amoy ng krudo at ang pagod na hininga ay sapat na para makilala niya si Mateo. Nakasuot pa rin ito ng kanyang uniforme, may kaunting dumi ng grasa sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng liwanag na tanging ang katapatan lamang ang makapagbibigay. Tapos na ang huling biyahe para sa araw na ito, Amara. Ang boses ni Mateo ay malalim, payapa, at puno ng paggalang. Lumapit siya at tumayo sa tabi ni Amara, ngunit nanatili ang isang maliit na distansya sa pagitan nila. Isang distansya ng respeto para sa proseso ng kanilang paghilom. Tumingin si Amara sa kanya at marahang kinuha ang kanyang panyo para punasan ng dumi sa pisngi ni Mateo. Ang bawat dampi ng tela ay tila isang pahayag ng pagtanggap. Mabuti naman. Magpahinga ka na, Mateo. Alam kong mahaba ang nilakbay mo. Hindi ako napapagod, Amara. Ang sagot ni Mateo habang nakatitig sa abot-tanaw. Dahil sa bawat kilometro, alam kong papalapit ako sa pagiging taong karapat-dapat na muling tumingin sa iyong mga mata nang walang dalang kahihiyan. Salamat sa pagkakataong ito. Ngumiti si Amara, isang ngiting kasing ningning ng unang bituin na lumitaw sa langit. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay, Mateo. Ito ay ipinapanalo. At sa bawat araw na pinipili mong maging mabuting tao, unti-unti mong nabubuo ang sirang tiwala na iniwan ng kahapon. Sa kabilang dako ng kalsada,
Malayo sa kanilang kinalalagyan, ang kulungan kung saan narororoon si Matilda ay tahimik na. Doon, ang matanda ay hinarap ang kanyang gabi ng mag-isa sa ilalim ng malamig na rehas habang ang kanyang pangalan ay dahan-dahang binubura ng panahon. Ang kanyang kasakiman ay naging sarili niyang bilangguan habang ang kababaang loob ni Amara ay naging sarili nitong kalayaan. Dahan-dahang ipinatong ni Amara ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Ang init ng katawan nito ay tila isang pangako na ang bukas ay hindi na kailangang maging malungkot. Wala silang sinabing anuman, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga panalangin natupad. Ang buhay ay hindi laging perpekto. Ang mga sugat ay maaring mag-iwan ng peklat, ngunit ang mga peklat na ito ay mga marka ng tagumpay, isang katibayan na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang umaga ay laging darating nang may dalang bagong pag-asa. Ang kwento ng babaeng iniwan sa altar ay natapos na, at sa lugar nito, nagsimula ang kwento ng isang reynang nahanap ang kanyang korona sa gitna ng paglilingkod at isang lalaking nahanap ang kanyang dangal sa likod ng manibela. Sabay nilang hinarap ang dilim, batid na sa gitna ng lahat ng pagsubok. Ang pag-ibig na itinayo sa katotohanan ay hinding-hindi na kailanman muling guguho.